nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una ko masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Okay na, sige. Okay, so what are your questions? Ano pong inyong reaction dun sa or take or analysis dun sa naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte last Friday against the administration? Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon? Hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit ganun ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Na hindi usual na abnormal? Hindi sa usual eh. Sabihin ko na lang strange. So, ano yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam. Kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional or doctor? Or professional, yeah. Sige. May danger ba yun sa government natin? O dati ng ganito yung situation na magkailangan ng Vice President at ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, ang parang sinasabi pinagkakalinya ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential fund. To which, sir, ba yung 2-hour press conference niya? Wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. No, if you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the department, no? Department of Education, while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect po your take on the proposed OBP budget, sir? Kasi wala ng confidential fund, sir, pero di ba, sir, tinitingnan niyo din yung past, yung paggamit ng pondo in the past?
Sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, yun eh. Ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2 something billion. Ito yata less than 1 billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ang 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Hindi mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the main. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh sa ating governmental setup. Spare tire ka ang Vice President. Pero mabigat ang responsibility mo. Pag ma-flat, ready ka maging presidente. Yan, yan ang paghandaan. Any other questions? Ito na lang po sa drug war probe. Paano po ba magiging structure? It will be the Blue Ribbon, it will a subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po ang inyong magiging focus? Ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So yun ang ina-apply yata ni SP Cheese na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is kung yung chairman or chairperson ng Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee na subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee. Nung usapan nila ni SP Cheese, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. And kung gagawin po ni Chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then, that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat, yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now, tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito, tatanungin ko yung senador na yun, okay, sino ang resource persons na sa isip mo, and then magre-research din kami ng sarili namin, mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the mother committee, ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita, imposible naman din mapasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay? Ito ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final na isang senador na resolution, and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So, it's either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa, or custom, or tradition, marami ng dahilan na wag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto niya. Sir, may urgency ba para i-president ng Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency. Sila ang magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are 2 or more senators interested in this subject matter, I will, pwede ko nang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent din i-hear natin. Sir, kung sakaling matutuloy, sino ang mga unang mga kukunin mo ng mga resource person
Yun ang pinunta ko ngayon because I will meet with my staff. Ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya ng ano sinabi ko kanina, maging practical naman kami. Hindi naman lahat ng posible imbitahin namin. Mamili kami ng siguro para orderly ang investigation natin. Dapat yung kwento orderly din. So at the start of the Duterte administration, so June 30, 2016, 12 noon ng June 30, 2016, or even earlier, kasi siyempre naghahanda naman ang incoming administration ng kanyang administration. So doon tayo mag-umpisa. Then para tayong isang train na aabante sa timeline. So yun ang ating gagawin. Hanggang sa end ng term, June 30, 12 noon ng 2022. So yun ang gagawin natin. Ganun ang para orderly. Doon tayo mag-umpisa sa June 30 or even days before that of 2016. Sir, kasi may sinabi po si Senator Bato na gusto niyang imbitahin at baka naman pumunta si former President Duterte. So, hindi siya unahin, sir, imbitahin. Kasi ayoko kasi mag-judicial notice in the sense na yung records ng House sasabihin ko automatically reproduce sa Senate. Hindi. Parang ang Senate parang blank slate muna kami. Kwento muna. So logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admittedly drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon. Yun muna, doon tayo mag-start kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. Mga July. So, imbitahin lang po ang former President kapag nabanggit na siya. Pagka na-establish na kasi yung records ng House hindi naman automatically nasa records namin. So para orderly ang ating usapan. Sir, but if voluntary he wants to? Yes, at the proper time. Siyempre, di naman ba yung sa umpisa pa lang ang gulo na ng kwento, yung mga nagsusubaybay sa amin, kami maintindihan namin. Siyempre, may mga staff kami, nagre-research, gano'n. Pero meron din kasi nakasubaybay sa hearing ng Senado. Hindi tayo pwede mag-umpisa na bigla na lang sinasagot na yung paratang na hindi pa nasasabi. So ganun po, medyo lagyan natin ng konting order yung ating sistema, ang ating hearings. But, of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. So I understand it na parang ayaw nyo na masyadong mahabang investigation. Yes, focus lang kami. So, kunyari hindi drug-related naman, hindi naman drug war yung killing ng PCSO executive. Kasi let us say, connected yun sa ibang issue sa PCSO, hands off na po kami ron. Sa war on drugs po tayo mag-focus. Sir, yung committee of the whole is out of the... Wala na, out of the question. Actually, baka mas unwieldy yun. Tapos expected pa si Senate President na mag-preside doon. Baka pati yung schedule niya. Tsaka naghahanda nga sa budget ang ang Senado. Actually, ako naghahanda sa budget. Sino bang expected na magtanong sa budget time? Hindi ba ang minority? Kaya magdo-double time po tayo ngayon. Yung oras natin ngayon napakahalaga. Sir, sorry po, uulitin ko na yung tanong kanina kasi parang hindi yata nakuha sa kanila. Sir, yung sinabi po ninyo na nag-worry kayo for Vice President Sara, kailangan niya ng kausap. Why? Ano sa tingin yung, bakit nyo nasabi? Nasabi ko, na-capture na sa camera kanina. Sa umpisa. Audio, sir. Hindi, yung narinig ko kasi, kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So, it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako,
bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sir, ano nire-refer niyo dun sa really unusual? Ano yung mga, sa dami po nung sinabi niya, alin po dun in particular yung talagang tumatak sa inyo na unusual? Well, part lang naman, hindi ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang yung nakita ko yung, ano yun, yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippine Sea, mga ganun. These are unusual, actually up to being strange. Sir, anong reaction niyo dun nung narinig niyo na may banta siyang ipahukay yung ibang Akala ko AI eh. Akala ko AI, pero double check ko muna. Siyempre, sa panahon ngayon, dino-double check mo lahat eh. Sabi ko, tika muna, ano ba ito? Totoong nangyari or ginamitan na ng mga artificial intelligence technology? So yun ang una kong reaction, just to be, bago ka talaga tunay na mag-react sa something na nakikita mo online, ipapa-double check mo na kung totoo nangyari o hindi. Do you think, sir, may chance pa na magkasundo ang magkabilang panig? Sana meron mag-attempt, pero hindi ko na i-blame yung mediator kung hindi siya mag-succeed. Medyo, sa aking palagay, medyo masyado ng malayo, masyado nang nagkahiwalay. Pero sana meron pa rin mag-attempt. Pero best effort na lang, at saka wag natin i-blame ang mga mediator. Palakpakan natin sila, appreciate natin yung effort nila, but kung hindi magtagumpay, we should understand.